Ang presidente magaling sa nasyon, kinabilinan niya ang vice president niya nga magdumala sa nasyon. Amo na ang deputy. No? Now, sa gati, kung chief shepherd na ang iyang title, chief shepherd man si Jesus Christ, tikwan sila. Ang Pope is head of the church, si Jesus Christ is head of the church. Nagtampalas na niya mga papa, kaya pareho sa head. O kung duwag head, monster o duwang ulo, mga kuturan. Ang po si Lincoln Singhead is leader. When Jesus Christ was here on earth, he was the leader. When he went to heaven, he is still the spiritual leader, he is still the leader, but he is the invisible leader. Pero ang church, being the visible people of God, pinanggas ng leader. But among the leaders, the chief leader is Peter. That's why naman ang term na ito mga kuturan, ang pagtawag kay St. Peter na chief shepherd, kay shepherd na isang pastor siya mo, from pastor siya is chief. But you know, pag the chief pastor niya, o pag the chief shepherd niya, is not in contradistinction to Jesus Christ, is not taking away the chief shepherd of Jesus Christ, because he is the appointed chief shepherd of Christ. Question naman ako, question naman si Christ eh? Kaya why not other meaning nito kundi chief shepherd? Kaya ang mga karnero, mga tagpunan, mga apostles na karnero, mga gagmay, mga tumulong, kasi Peter dito ginasin eh. So, may lang ang turan, kung basahan natin ang Biblia, klaro yan sa Biblia, kung nintindiyo natin, na mo na piya po, so si Peter, kita mo ni office, si Papa Say, question mo na karon, why ka pala nantigan eh? Question mo yung question ko na si Pastor Raya. Hindi ko nintigil si Peter, ang head, sino yung head? Wala sinahanggan. Okay. The rest of case, ready for interpolation. So, negative speaker, you have 10 minutes to deliver your questions. Are you ready, Mr. Affirmative Speaker? Negative speaker. Okay. Okay. Go. I will go. Okay. So sa mga gisiling nga si Pedro, kinatawag na father, kaya mo na siya na sa pupapa sila yun. Hindi na natin ko mabasa. Wala po nang siling. Oh, thank you, Brother Raya. Wala po nang siling ako na isang tao, tawag niya father, sa pupapa na sa dayon. Kaya sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15, si St. Paul nagsiling, I have become your father through the gospel. But it doesn't mean siya nga sa pupapa dayon. Tapos, si San Pedro ya, gitawag ba niya father sa 1 Peter 5:13. Pero among the spiritual fathers, yes, he is the head. That's why he is the Pope. Okay. Huwag mo pala silingon. Okay, mangot ko. Huwag mo pala silingon sa 1 Peter 5:13. Nga gitawag siya dira nga amay ni Marcos. Papa na siya yun? Kaya nagaling panawag mo sa amay, hindi papa. Okay. Ang amay ang ilonggoy, papa. Okay, bantayan mo nga gito na. Okay, meaning, kung ang buot gali silingon mo nga once na tawag ka father, Pope ka na yun, hindi papa mo. O yun kasi na o hindi? Hindi na mo misiling ko. Hindi. Kaya kung ka pamati ka sa akon, siling ko, it doesn't necessarily mean nga kung tawag ka sa father, papa ka na yun. Kung nagpamati ka, kundi among the spiritual fathers, si St. Peter is the head, that's why he is the Pope. Okay. Okay. Hindi mo makuha ko ng bali. Okay, dirita ka tuta sa kaya ginaklaim mo man nga ang mga father, ang mga kaparian, amo ang head sa church. Sunod sa siling sa Matthew 23 versikulo 9 nga call no one on earth your father, pati kasi hindi. Ay pa ang unang sudangan segment suno sa akon ko no nga ang mga kaparian amo ang heads in church. Amo na ginention mo wala ko kambal na. Sino gali ng mga popo mo kaparian mo na? May damang kaparian pwede po. Okay, hari. Amo sa kaparian may isa ka po. Hari. Ginkog mo ang Lucas 22 versikulo 31 kag 32 nga si Kristo pangamuyo sa kay Pedro nga to strengthen his brethren. Batunon mo nga nahambal mo na wala. Nambal ni basa ko na sa Biblia. Nahambal mo, kinabasa mo. Okay. So kung magpakaabot ka na gali sa imong mga kauturan,
ikaw na dahil ang head sa church. Hindi man necessarily. Kaya mga kusulis, ipabakod man na itong iglesia. Amo Kasi nga. St. Paul, ipabakod din man itong mga iglesia. Wala mo ginasabat maayo Pero, ang question. Di na sabat mo, Pastor, patapusan mo lang. Sila ko hindi niya sarili, kung mag-strengthen ka, Pope pinadayon. Ang nanay mo, gina-strengthen niya na, pwede man siya Pope. So, among the strengthener siya, Saint Peter is the greatest of all strengtheners since siya ang Pope. Okay? So, bali hindi kalitanan nga strengtheners po. Correct. Mayo kinintindihan mo, Pastor. Okay, ha? Amo lang imo nga kuan, imo nga ginambal, hindi kalitanan nga strengtheners po. So karon, batunon mo nga hindi lang gali po ang strengthener. Kailangan mo siya strengtheners mo. Hindi lang ikobe. Okay, so Si karon, San Pablo, may 1 minute naman mo. Sana sila ko na para sa maintindihan gate, babato-bato gate, nga kailangan mo kasing strengtheners. Pero among the strengtheners, ang Pope is the greatest of the strengtheners. So Luke 22 verse 32, strengthen your brethren. Ang brothers nga direct ni Peter ka, ang mga kusules mo. okay, dito mo sinatuan sila nga pamangkot. Okay, dahil sa pamangkot kay naubos ako na time. Si Peter kay ginaklimo man nga isa ka po. Pwede lang ba lang isa ka po nga tawag sa Satanas? Ay kung tawag man siya sa Satanas, disrespect it, tawag mo biyang Pope ni Satanas, disrespect. Hindi, Bro, hindi. kasi, ano pa, may 1 minute pa ko, pero bro, kasi sa Kristo, nagsiling sa kay Saint Peter, nga, get away, get behind me, Satan. Hindi ko yung person ni Peter ang refer niya. Kasi no, sa Luke 22, verse 32, Satan would like to sift you like wheat. Si Satan nila yung katintang sila yan, hindi si Peter ang Satan. Kung sino mo si Peter ang Satanas, pati ang 7 Adventist, may ikuha ka, may Bible sa mga First Peter, hindi ka Peter mo. Satanas ka rin ang portion na Okay, okay, Ari, wala ko ginapan ako nga pamangkot. Ako nga pamangkot, kung tawgon, bala, ang isa ka papa, bala, pwede lang bala tawgon na Satanas. Sino Kristo diyan ang tawag sa iya nga Satanas, pwede graphic to yan, get behind me Satan. Pero actually, kung tanawang magila sa konteksto sina, si Satanas to yan ang katintar sa kay Peter. Kaya sunod sa hearing of text ang mga tao si Sir, daw na una na ang Misaya yan, political Misaya, kaya hindi pili makatali. Amo diyan ito nga hindi yan ni Saint Peter. That's why yung silang sa Kristo, inayang duman, bigyan ng tasyon ni Satanas. Hindi yan si San Pedro ang Satanas. So, ang kung silingon mo, nga ang ginambalan ni Kristo, hindi si Peter, kundi si Satanas. Ang power behind the temptation of Peter. Kasi yung sa Kristo mismo, kitintar mo ni Satanas mo. Ariyo, sabda na lang sa diretso ako ng pamangkot. Sino ang ginambalan? Ang buong pumala silingon sa siling nga ginambal ni Kristo, hindi si Pedro o si Pedro? Si Pedro ang ginabalan, pero ginapahamot ni Kristo na ang persona na gamitin para kay Peter, is si Satanas. Hindi pwede nga literal doon mo, litra po litra. Dahil si Pedro Satanas, si Apostol Satanas. Ariyo, ginangko na libo nga si Pedro ang ginambalan. Okay? So, noon is para sa question, kaya si Kristo magaling ginambalan. Si Pedro. Okay. So, karon ari ang pamangkot. Once nga ilista ka nga number 1 sa mga apostles, ikaw na dayon ang head. Ang paglista niya sa Biblia, hindi niya pero lista siya yung listahan sa mga utang. Kundi Oo, lista wala niya, ko na- ano yung sabat ako, Pastor? Lista niya nga inspired, guided by the Holy Spirit. So hindi ka na yung Christian na evangelist, kaya utang nila yung first. Okay, hindi man dali ma-question evangelist. Ha? Sa sining argumento ni Bible alone man lang ni. Ginambal mo nga kung ilista nga una, siya na dayon ang leader. Karon kung may mabasa ko nga ikatatlo na lang si Pedro, batunon mo nga sa lang ginambal mo. Kung may mabasa ka na Pastor Loya, it doesn't prove at all na si Peter is not the Pope. No? Para sa Galatians. Ano may 1 minute pa mo? Nagsiling si St. Paul nga, si James, tapos si Peter, tapos si John. Ginaunay na si James, kasi si James ang muna ang Bishop of Jerusalem. Si Jerusalem Council, kung ina-refer niya mo, bilang host, nahatag sa katahuran sa host. But it doesn't prove at all na si Peter is not the Pope. Tumanag sa awon nga natabo sa writing niya sa Holy Gospel.